Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Chapter 4 ng Dragon Ball Hawkeye Colored Panel. Pero bago ko nga ito simulan ay mag-like na nga kayo sa ating video para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content. Natapos nga ang last chapter sa scene kung saan ay nagsisimula na nga ang training ni Goku dito kay Vados. Sa kabutihan, palad naman ay nagawa nga nitong matapos ang first stage ng training ng isang destruction. Dito na nga papasok ang Chapter 4 ng Dragon Ball Hawkeye. At sa unang panel nga ay napunta ang scene dito sa planetang Hale kung saan ay kasalukuyan nang ang nakarating si Frieza sa planeta na ito, kasama nga nito ang dalawa niyang alagad. Sila nga ay may pupuntahan dito na isang hidden hideout. Agad na ngang pumasok ang tatlo dito. At habang sila nga ay papasok na sa loob nito ay salita nga dito ang alagad ni Frieza, at sinabi nito na naalala nga daw niya ang unang araw na sinama siya dito ng tatay ni Frieza para nga puntahan ang mortal na ito. Sagot naman dito ni Frieza at sinabi nito na sa haba nga daw ng panahon ay ngayon na nga lang daw siya ulit makakapunta sa lugar na ito, ginawa nga ng tatay niya ang prison na ito para nga daw sa mga peste na mortal. Pero sa haba ng panahon ay ngayon na nga lang daw ulit siya makakadalaw sa lugar na ito. Sa moment na ito ay bumungad nga kay Frieza ang napakadaming Saiyan na agad nang nagbigay sa kanya ng respeto sa pamamagitan ng pagluhod ng mga ito sa kanya. Salita nga ulit dito si Frieza at sinabi nito na sobrang dami nga daw ng sundalo ang pumipigil sa kanya para nga hindi madumihan ang mga kamay niya, pero kung ito nga daw ay makakawala ang lahat nga daw ng mga yan ay magiging walang silbi. Salita nga din dito ang kanang kamay ni Frieza at sinabi nito na decade ago, si Great Cooler nga daw ang unang naging army ni King Cold, ito nga daw ang panganay na kapatid ni Frieza. Ang pangalan nga nito ay Cooler. Nagawa nga daw nilang mamanage na maikulong si Cooler kasama ang mga pinagkakatiwalaan nitong mga army sa lugar na ito. Ang istrukturang ito ay nakadesenyo para nga ma-hold si Cooler at mapanatili ito dito. Si Cooler nga daw ay talagang malakas at madami nga itong napatunayan noong ito nga daw ay naglilingkod pa sa ama nitong si King Cold. Pero kahit na ganun ay lalo pa nga itong lumalakas sa paglipas ng mga panahon na talagang nagbigay ng pangamba dito kay King Cold. At dumating na nga ang oras na kinatatakutan ni King Cold dahil tuluyan na nga siyang nasurpass ni Cooler sa lakas. Dahil na nga sa takot ni King Cold na maagaw sa kanya ang kanyang pinangangalagaan throne ay dito na nga gumawa ng plano si King Cold kasama si Frieza para nga pasukulan ito at hulihin ito. Sa moment na ito ay pinuntahan na nga nila Frieza ang lugar kung saan nga kasalukuyan nakatago itong si Cooler. At dito nga ay atin makikita si Cooler na kasalukuyan nga nasa isang parang lalagyan kung saan ay wala nga itong malay. Ayon nga sa mortal dito na ito nga daw si Cooler ay walang malay at paralyzed na nga daw ito dahil nga daw sa gamit nilang advanced technology, ito nga daw ang nagmamanage para i-hold si Cooler. Salita naman dito si Frieza at sinabi nito na yan nga daw ang kanyang nakakatanda na kapatid, congrats nga daw dito kay Kick Ono at nagawa nga daw nitong mailagay sa prison capsule ng maayos ang kanyang kapatid sa mahabang panahon na lumipas. Dagdag pa dito ni Frieza na gusto nga daw niyang palabasin si Cooler sa loob ng capsule na yan at siya na nga daw ang bahala dito. Salita nga dito si Kick Ono at sinabi nito na sigurado na daw ba ito sa plano niya, baka daw kasi once na makaalis si Cooler sa loob ng capsule na ito ay baka daw hindi na nila ito maibalik pa. Dito nga ay tumawa lang si Frieza at sinabi nito na wag nga daw itong mangmang, si Cooler nga daw ay mas malakas sa kanya dati, pero sa haba nga daw ng panahon na lumipas ay mas malakas na nga daw siya dito, at ang matalo nga daw siya ni Cooler sa panahon na ito ay sobrang labo nga daw, hindi na nga daw siya kayang matalo ni Cooler. Dahil nga sa mga sinabi ni Frieza ay mabilis nang ang nirelease ni Kick Ono si Cooler. After nga ng ilang minuto ay nagulat nga si Kick Ono dahil ang bilis nga lang daw bumalik sa normal ang katawan dito ni Cooler. At sa moment na nga na ito ay nagwala na nga dito si Cooler nang makita nga nito si Frieza. Salita nga dito si Frieza at sinabi nito na kamusta nga daw ang pinakamamahal niyang kapatid. Salita naman dito si Cooler at sinabi nga nito na sino nga daw itong si Frieza para humarap sa kanya ng ganyan at nasan nga daw ang ama nila. Sagot naman dito ni Frieza na pasensya nga daw at hindi nga daw niya ito na-inform, ang kanila nga daw tatay ay matagal na nga daw patay. Si Cooler nga dito ay hindi naniniwala, gusto nga daw niyang makita ang mukha ng napakasama nilang tatay. Salita nga ulit dito si Frieza at sinabi nito na maniwala nga daw ito sa hindi, pinatay nga daw ang tatay nila ng isang Saiyan. Dahil nga sa narinig ni Cooler ay nagulat nga ito at sinabi nito na seryoso daw ba itong si Frieza sa mga sinasabi nito, ang mga unggoy na daw na yon ay nagawang matalo ang ating ama.
Sagot naman dito ni Frieza na hindi nga daw updated itong si Cooler sa mga nangyayari dahil nga daw ngayon lang daw kasi ito nakalabas sa capsule na yan, sasabihin ko sa'yo na ang mga Saiyan na yun ay mas malakas pa sa'yo at sa akin dahil nga daw nag-training nga daw ang mga ito, mahirap nga daw itong sabihin pero meron nga daw nabubuhay na Saiyan na mas malakas pa sa kanya at sa'yo. Si Cooler nga ay hindi naniwala sa mga sinasabi ni Frieza, salita nga dito si Cooler at sinabi nito na wag nga daw siyang gawin tanga nito. Salita nga ulit dito si Frieza at sinabi nito na ito nga daw ang dahilan kung bakit siya nandito. Ang mga Saiyan nga daw na yun ang magiging hadlang sa kanilang daan dahil nga daw habang lumilipas ang panahon ay mas lalo nga daw lumalakas ang mga yun, gusto nga daw niyang makipagtulungan dito kay Cooler para bumuo ng isang empire na maaring pumihil sa mga Saiyan na yun, ito na lang ang nakikita kong paraan para magawang mapigilan ang mga Saiyan na yun. Dito nga ay galit na galit nga si Cooler sa mga pinagsasabi ni Frieza, salita nga dito si Cooler at sinabi nito na ano makipagtulungan sa'yo, mas gusto ko pang patayin ka ngayon Frieza at ang mga Saiyan na sinasabi mo. Dito nga ay sobrang lakas na kina nga ang pinalabas ni Cooler dito na talagang nagpagulat sa lahat at mabilis na nga din itong sinugod si Frieza. Ngunit nagulat nga si Cooler sa ginawa ni Frieza dahil wala ngang kahirap-hirap na sinalag ni Frieza ang atake nito. Salita nga dito si Frieza at sinabi nito na nakakagulat nga daw itong si Cooler kahit nga daw nakulong itong si Cooler ng matagal na panahon ay hindi nga daw nagbago ang lakas nito, pero ngayon nga daw ay talagang mas malakas na nga daw siya dito. Sa moment na ito ay nagpalabas na nga si Frieza ng sobrang lakas na ki at nag-transform na nga ito sa pagiging Golden Frieza nito. Dito nga ay gulat na gulat nga itong si Cooler sa nakita niya, salita nga ito at sinabi nito na paano daw nagawa ni Frieza na maging ganyang kalakas. Sagot nga dito ni Frieza at sinabi nito na natutunan nga daw niya ang teknik na ito noong nakalipas na taon lang, kaya kung gusto daw ni Cooler na matutunan ang teknik ay pwede naman daw niyang turuan ito kung papayag daw itong makipagtulungan sa kanya. Huwag nga daw nilang hayaan na ang mga Saiyan ang maghari sa universe na ito. At sa moment na ito ay napapayag nga ni Frieza si Cooler na makipagtulungan sa kanya. After nga ng ilang oras ay sama-sama na nga silang umalis at papunta na nga sila sa spaceship dito ni Frieza. Salita nga dito si Cooler at sinabi nito na maganda nga daw ang spaceship ni Frieza, ngayon nga lang daw siya nakagamit ng ganitong klase ng spaceship. Sagot naman dito si Frieza at sinabi nito na si Kik-Ono nga ang naka-assign sa spaceship na yan, bukod nga daw sa mabilis ang spaceship na ito at malaki ay meron na daw itong training area na pwede nilang gamitin para sa kanilang gagawin training habang sila ay nasa mahabang biyahe. Ngunit dito nga ay napansin ni Cooler ang isang mortal na nakaupo sa gilid kaya tinanong niya kay Frieza kung sino nga daw ang mortal na yan. Sagot nga dito si Frieza at sinabi nito na yan nga daw si Linzor na nagmula sa planetang Yardrat. Salita nga ulit dito si Cooler at sinabi nito na mukha nga daw hindi ito malakas, isa daw ba yan sa mga elite soldier nito. Sagot nga dito si Frieza at sinabi nito na hindi nga daw, meron nga daw special na skill ang mortal na yan na makakatulong sa kanila sa future. Salita nga ulit dito si Cooler at sinabi nito na ano na nga daw pala ang gagawin nilang plano. Sa moment na ito ay may bagay nga na ipinakita si Frieza kay Cooler, ito nga yung list ng mga beast na balak nilang kuhain. Salita nga dito si Frieza at sinabi nito na bukod nga daw sa kanilang dalawa, may napili nga rin daw siyang mga warrior na may kakayahan talunin ang Saiyan sa planetang Earth, pwede nga daw nilang tawagin ito bilang mga beast. Gamit ang mga beast na ito ay hindi lang natin matatalo ang malalakas na Saiyan na yon, pati na rin ang mga gods ng bawat universe. Sa sinabi nga ni Frieza ay nagtaka nga dito si Cooler at sinabi nito na gods ba kamo? At ano ang ibig mong sabihin sa bawat gods ng universes? Sagot nga dito si Frieza at sinabi nito na ipapaliwanag nga din daw niya ito sa susunod na araw, pero ngayon nga daw ay mas mabuting malaman nito na marami nga daw nabubuhay na malalakas na beings ngayon bukod sa mga Saiyan na yon. Sa totoo nga daw ang mga gods na yun ay mga dictators na kung saan kapit nga ng mga yun ang ating mga buhay, pero ang mga beast na ito ay may kakayahan na matalo ang mga gods na yun. Sagot nga dito si Cooler at sinabi nito na hindi nga daw niya masasabi kung naiintindihan niya ang mga nangyayari, pero mas mabuti nga daw na maipaliwanag nito ng mas detalyado ang bagay about sa beast na ito para malaman niya kung gaano nga ba talaga ito kalakas. Namumukhaan nga ni Cooler ang isa sa mga beast dito at sinabi nito na parang nakita na nga daw niya ang isa na yan, maari daw ba na si Majin Buu ang isa na yan. Ang legendary maniac na umubos ng daan-daang sibilisasyon. Ang Hukboku ay gumawa ng mahabang investigasyon para lang mahanap at mapatunayan kung totoo nga ba na nabuhay ito. Pero ang atin ama ay sinabi na wag nga daw nilang gagalawin ang beast na yan kahit na ito ay makabalik.
Salita naman dito si Frieza at sinabi nito na ang tawag nga daw sa mga yan ay Primordial Beast, at sila ay kasama sa mga deity na itinago ng mahabang panahon. Hindi ko lang alam kung ano pa ba ang meron sa beast na ito, pero nakakasigurado ako na kaya nitong tumalo ng isang malakas na God of Destruction. Pero sa case ni Majin Buu at ayon sa akin pagkakaalam, ang maliit na bahagi ng kanyang lakas ay ginamit ng isang salamangkero na nagngangalang Babidi, milyon-milyong taon na ang nakakalipas. Ang bahagi ng lakas nito ay nag-iwan ng matinding pagkasira. Ilang taon na ang nakakalipas na muli itong napakawalan, pero agad din naman itong natalo ng mga Saiyan. Ngunit kahit na ganon ay meron pa nga rin napakalaking bahagi ng kapangyarihan niya ang hindi pa nagagamit, at ito ngayon ating gagamitin para magkaroon ng advantage sa laban. Salita naman dito si Cooler at tinanong nga nito kay Frieza kung saan nga daw nito nalaman ang about sa kakaibang beings na yan at paano niya ito nakita. Sagot nga dito si Frieza at sinabi nito na nahuli nga daw ng kanyang mga alagad ang nilalang na si Zuno. Si Zuno nga daw ang isang mortal ang nakakaalam ng lahat ng bagay sa universe na ito at ang lahat ng bagay sa buong multiverse na ito. Pinilit nga daw niya si Zuno na sabihin sa kanya ang lahat ng bagay na nalalaman nito, at dito na nga niya nasabi ang about sa nilalang na ito. Pinasummarize ko sa kanya ang about sa beast na ito at doon ko na nalaman ang lahat. Dito nga ay may itinuro si Frieza na isa na namang nilalang at sinabi niya na ang pangalan nga daw nito ay Janemba at ito nga daw ang una nilang hahanapin. Salita naman dito si Cooler at sinabi nito na magsimula na nga daw silang maghanap, gusto na nga daw niyang makita ang mga Primordial Beast. Lumipas na nga ang halos isang buwan kung saan ay matagumpay na ngang nakarating sila Frieza sa kanilang pupuntahan. Habang si Cooler naman dito ay patuloy pa nga rin sa kanyang ginagawang training. Salita nga dito si Frieza at sinabi nito na lumipas na nga daw ang isang buwan mula nang magsimula itong mag-training. Nagawa na nga daw nitong lumakas, bago nga daw niya na-achieve ang lakas na yan ay inabot nga daw siya ng halos 3 buwan. Sagot naman dito si Cooler at sinabi nito na ganun daw talaga dahil siya nga daw si Great Cooler. Salita nga ulit dito si Frieza at sinabi nito na hindi nga daw niya tatanggalin ang paningin niya dito, once nga daw na magawa na nitong malagpasan ang kanyang lakas ay doon na nga niya ito tatapusin. Ngunit sa moment na ito ay bigla nang tumawag ang alagad ni Frieza at sinabi nga nito sa kanila na nandito na nga daw sila sa kanilang destination. Agad naman lumabas sila Frieza sa training room para nga e-check ang kanilang sitwasyon ngayon. Salita nga dito si Frieza at sinabi nito na ang rift nga daw na yan ay papunta nga daw sa parallel dimension na tinatawag bilang Demon Realm or Makai World. At sa lugar na yan ating unang makikita ang ating bagong makakasama. Salita naman dito si Kikono at sinabi nito na kahit nga daw sobrang tibay ng kanilang space ay maaari pa nga rin daw itong masira once na sila ay pumasok sa rift na yan, kaya ngayon nga daw ay kailangan nila ang tulong dito ni Linzor para nga e-teleport sila sa loob ng rift. Si Cooler naman dito ay iniisip nga na malabo nga daw magawang ma-e-teleport ni Linzor ang isang napakalaking spaceship na ito papunta sa kabilang dimension. Salita naman dito ang kanan kamay ni Frieza at sinabi nito kay Cooler na ang Yardratians race ay kilala nga daw sa pagkakaroon ng madaming teknik at isa nga daw sa mga specialty ng mga ito ay ang instant teleportation. Kung sa pangkaraniwan na Yardratians ay imposible nga daw talaga na magawang ma-e-teleport ang spaceship na ito, pero iba nga daw si Linzor, ito nga daw ay isa sa mga prodigy ng Yardratians race at refine nga daw talaga ang skills nito. Si Linzor nga sa mga oras na ito ay madali lang na e-teleport sa loob ng rift ang spaceship nila na talagang nagpagulat kay Cooler. Salita nga dito si Cooler at sinabi nito na ito daw pala ang dahilan kaya may kasama silang isang insekto, maaasahan daw pala ang skill na meron ito. Sa pagpasok na nila sa loob ng dimension ay nagulat nga sila dahil agad na nga silang inatake dito ng mga monster, pero agad din naman na-activate ni Kikono ang kanilang barrier technique. Salita nga dito si Kikono at sinabi nito na makakaasa nga daw ang mga ito na hindi magagawang masira ng mga monster na yan ang kanilang spaceship sa tulong ng malakas na barrier technique nila. Salita naman dito si Frieza at sinabi nito na based nga daw sa mga sinabi sa kanyang ni Zuno, matatagpuan nga daw ang Janemba sa hindi kalayuan lugar dito, at ito nga daw ay hawak ng isang kuta dito. Sa bilis nga daw ng paglipad nila ay aabutin nga daw sila ng ilang oras bago nila makita ang Janemba at asahan nga rin daw nila na sila nga daw ay mapapalaban. After nga ng ilang minuto ay nakarating na nga sila sa bungad ng lokasyon na kanilang hinahanap. Salita nga dito ang alagad ni Frieza at sinabihan nga nito si Linzor na i-teleport nga sila nito sa loob ng barrier na agad namang ginawa dito ni Linzor. Sa moment na ito ay bumaba na nga sila Frieza kasama ang mga sidekick nito, at agad nga sa kanilang bumungad ang isang demonyo at tumawa nga ito ng malakas.
Sa point na ito ay nagsalita nga itong si Frieza at sinabi nga nito kay Cooler na tignan nga daw nito ang mahinang demonyo na yan, gusto nga tayong labanan nito, pero ngayon ay mas mabuting yan mga kasama mo Cooler ang lumaban dyan para makita natin kung talagang maaasahan ang mga yan. Salita naman dito si Cooler at sinabi nga nito sa mga army niya na huwag nga daw siyang ipapahiya ng mga ito. At sa moment na ito ay mabilis nang sumugod ang demonyo dito sa mga army ni Cooler, agad naman ni-check ng isang army ang level of power ng demonyo na ito, salita nga ito at sinabi nito na 200,000 nga lang daw ang lakas nito, kaya magagawa nga daw nilang matalo ito. Mabilis nang sumigaw dito ang isang army at sinabi nga nito na gawin na nga daw nila ang tactic battle 16 nila, na agad naman sinanayunan dito ng mga kasama nito. Si Frieza naman dito ay nagsalita at sinabi nga nito na naaalala pa nga daw niya ang division na ito, kung saan ay nagawa nga daw nitong matalo ang Ginyu Force dahilan kaya nga ang mga ito ay kinatatakutan sa buong universe na ito. Sa moment na nga na ito ay nagawa ngang mapigilan ng isang army ang ginawang atake ng demonyo. Salita nga dito si Frieza at sinabi nga nito na si Dor nga daw ay isang army na malakas, kaya nga daw nitong makipagsabayan sa mga gigantic creatures, tapos itong si Nis naman daw ay hindi magaling sa pakikipaglaban pero may kakayahan naman daw itong ma-paralyze ang mga kalaban nito, kahit nga daw ang pinakamalakas na fighters ay kaya nitong talunin. Pinagtulungan na nga ng tatlo ang demonyo at nagawa nga ng mga ito na matalo ito. Salita nga ulit si Frieza at sinabi nito na si Captain Salsa naman daw ay kayang hamati ng isang bundok gamit ang Keyblade nito. At ito nga ang isa sa pinakamalakas na alagad nila sa ngayon. Dahil nga sa mga nagawa dito nila Dor, Nis at Salsa ay salita nga dito si Cooler at sinabi nito na ngayon ba ay may duda ka pa din sa mga alagad ko. Sagot naman dito ni Frieza na hindi na nga daw masama, ngayon nga daw ay tumuloy na sila. Sa moment na ito ay mabilis na nga silang nakapasok sa loob. Ang demonyo nga dito ay nagsalita at sinabi ng isa dito na nagawa nga daw ng mga ito na matalo ang monster na yon, isa nga daw yun sa pinakamalakas nilang tagapagbantay, at madaming taon nga daw bago nila nahanap ang monster na yon. Sa point na ito ay nagsalita nga dito ang isang demon at balak na nga nitong mag-report ng alert sa mga Celestial Guardians. Pero sagot nga dito ng master nila na huwag nga daw, ilang taon na nga daw ang nakakalipas nang sila ay ma-confine dito, kaya ngayon nga daw ay kailangan nga daw nilang labanan ang mga kalaban na yun, para nga daw sila ay maging isa na rin Celestial Guardians. Salita naman dito ang isang monster at sinabi nito na hindi nga daw Celestial ang mga kalaban nila, kaya nga daw nilang matalo ang mga yun. Siya na nga daw ang bahala. Sa mga oras na nga na ito ay matagumpay na nga nakapasok sila Frieza sa loob, salita nga ito at sinabi nito na ito na daw pala ang pangalawang tagapagbantay dito, mukhang ang nakakatakot ang Janemba na yon. Sagot naman dito ang demonyo at sinabi nito na mangmang nga daw ito, sa tingin daw ng mga ito na magagawa niyong makontrol ang Janemba na yon, baka hindi niyo alam na sobrang lakas niyan. Kahit sino hindi magagawang magamit yan. Sagot naman dito ni Frieza na nagawa na nga daw niya yan dati pa, nagawa nga daw niya makontrol ang mga Saiyan na yon. Salita nga ulit dito ang demonyo at sinabi nito na huwag nga daw nitong igaya ang Janemba sa mga yon. Sagot naman dito ni Frieza na wala nga daw alam ito about sa kanila at wala nga daw siyang pakialam sa mga ito. Sa moment na ito ay mabilis na ngang sumugod ang mga alagad dito ni Frieza. Akala nga ng mga ito ay madali lang nilang matatalo ang mga halimaw na ito ngunit nagkamali nga sila. Madali nga lang silang na-counter ng mga ito. At kahit nga ang pinakamalakas na army nila Frieza dito ay talagang nahirapan. Gamit nga ang radar nito ay nakita nga niya ang sobrang lakas na power of level nito na umaabot ng 120 million na talagang kinagulat nito. Salita nga dito si Cooler at sinabi nga nito kay Frieza na kung maayos daw ba ang binigay nitong gamit sa mga tao niya. Sagot naman dito ni Frieza na yun na nga daw ang pinaka-advance na gamit sa buong universe na ito, yan nga daw talaga ang problema nila, kaya nga daw ng ibang mortal dito na itago ang lakas nila. To the point nga daw na hindi na nga daw kaya ng mga radar nila na ma-detect ito. Sa kabilang banda nga ay tuluyan na nga natalo dito ang pinakamalakas na alagad nila Frieza. Salita nga dito si Cooler at sinabi nito na napakasama nga daw na makita ang kanyang alagad na tinalo lang ng basta-basta, hindi daw kasi nag-ingat ito sa pag-detect ng power of level ng mga yan. Agad naman humingi ng tawad dito ang army ni Cooler, sagot naman dito ni Cooler na ayos nga lang daw, kahit naman daw gumamit pa ito ng strategies para matalo ang mga ito ay magiging kulang pa din daw ito dahil na sobrang lakas na daw ng kalaban nila. Kaya ito nga daw ang magiging problema niya ngayon. At dito nga ay mabilis na naghanda si Cooler sa laban at sinabi nito na siya nga daw si Great Cooler at humanda na nga ang mga ito para matalo.